Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito po yung reading natin for Libra, no? Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. So, this is for Libra. Kapalaran sa pag-ibig. Ayan. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede ka magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Search mo na lang siya sa Facebook. Pasensya na po kung medyo magalaw yung table kasi ano po nagagalaw siya yung table pagka nagsha-shuffle ako. So, hopefully makarelate ka ha. Kung hindi, wag ipilit. So again, this is for Libra. For Libra, please, Spirit guides, angel guides. Love reading, guys. Okay. The Chariot is here. Major Arcana. The Six of Wands. Ace of Pentacles. So, Justice card. Oh, this is you, Libra, at the bottom of the deck. Ace of Cups. Sobrang nalulungkot, nasasaktan because maybe yung mga yung realidad parang hanggang ngayon parang ang hirap pa rin tanggapin, or maybe masakit na maramdaman yung feeling na naiwan or iniwan ka ng person na talagang binigyan mo ng time, ng panahon, parang sinayang mo yung oras at panahon mo sa taong to, parang ganun. Or yung iba, this could be you na parang iniisip mo yung future mo and then parang sa ngayon hindi mo nakikita na well, you can see victory here. Maybe a new beginning for you. Pero alam mo yun, yung parang hindi worth it yung kung ano man yung ma-accomplish mo sa future kasi maybe the person that you really love is not there with you. Okay? So, talagang nandun yung pag-iisip mo dito sa person na ito. Nalulungkot ka, nasasaktan ka. I feel like your person is in another connection or in another relationship. Masakit yun. Kasi binigay mo yung pagmamahal mo na parang hindi mo in-expect na gagawin pa niya sa'yo yun. Maybe tinry mong ibigay yung best version ng sarili mo sa kanya. Maybe binigay mo yung best mo or yung mga bagay na kaya mo pang ibigay, material things, yung iba para sa taong to. Pero nagawa pa rin niyang lumayo or umiwas. And I feel like this person, nakikita mong wala na siyang pakialam sa'yo. So, masakit talaga yun. And you could be married to this person with the Justice card. Minahal mo siya, and then kung ano man yung ending na nangyayari sa inyong dalawa, ayan, with the Death card, mahirap nang magtiwala or mahirap nang maniwala na babalik pa parang ganun. So, ngayon, alam mo na nawala na, tapos na, nag-end na, mahirap nang ibalik, alam mo yon. And hindi mo naman siya gustong bumalik actually. Nalulungkot ka lang sa mga nangyari. Nalungkot ka lang sa fact or nasasaktan ka lang sa katotohanan na parang marami yung nasayang na oras, panahon at pagmamahal at maybe mga bagay na ibinigay ka dito sa person mo na hindi mo akalaing gagawin sa'yo to. Again, maybe hindi mo na siya ini-expect na bumalik kasi nga syempre medyo malabo na talaga, tinanggap mo na yon, pero masakit pa rin of course para sa'yo. Anyway, for your person,
Okay, thank you, spirit guides, angel guides, for your person. For your person. The person. Here, we do have here the Ten of Swords, yeah. Ten of Swords. This is an ending number. Number 10. Seven of Coins. Judgment. Three of Cups. Why is the Three of Cups here? Why is the Three of Cups here, please? Queen of Swords. Sorry, medyo napapangiti ako kasi hindi ko alam kung paano siya talaga sasabihin sa'yo ng ng parang hindi masyadong lalabas na parang makapal yung mukha ng person na ito. Kasi sa nakikita natin dito, no, alam niya yung ending. Okay sa kanya yung ending. Like, wala namang problema. Okay, nagkakaroon ng separation, nag-ending sa atin. And, maaaring may mga malalaking pagbabago na nangyayari sa kanya ngayon. Yung iba sa inyo, might be there's a third party situation going on. Yung iba, pwedeng kasi nagiging successful yung person mo and then maybe nakikita ka niya as something na nakakaabala or sa success niya nakakasagabal. And iba sa inyo, alam mo yung totoo yung kasabihan na malalaman mo kung loyal sa'yo ang isang lalaki kung marami siyang pera. Alam mo yun? And maybe this is the time na marami siyang pera. Successful siya, may marami siyang pera ngayon and maybe nakukuha niya or makukuha niya yung mga bagay na gusto niya. Kung sino man ang gusto niyang magmahal sa kanya. Ganon. So, nagigets mo? Pag ang babae naman, malalaman mo ang loyalty ng isang babae sa isang lalaki kung walang-wala yung lalaki. Like, walang-wala yung person nila. Walang-wala yung kapartner nila, yung karelasyon nila. Kasi maybe, lalo na kung yung babae is may itsura. Ito hindi to part ng story. Hindi to part ng reading. Pero I'm just telling you, dun sa kasabihan, na may katotohanan ito sa part na ito. Kasi, yun nga, sa babae, malalaman mo ang loyalty kung walang-wala yung person or yung kapareho nila. Lalo na kung nakilala nila yon or nakakonect nila yon nang meron na talaga siya. Okay, successful na o may pera na. Tapos biglang naubos, ganyan. So, malalaman mo kung loyal pa rin itong babae kung walang-wala yung lalaki. Anyway, open to sa mga transgenders, LGBTQIA+, open to ha. So, yun ay sinabi ko lang naman yung part na yon. Kasi bakit? Dito, sa person mo ngayon, sa kanya, okay yung ending na nangyayari because, yun nga, kasi maybe kung siya ay lalaki, marami siyang finances ngayon, meron siyang, hindi kanya kailangan, alam mo yun, kasi kaya kong makuha lahat ng gusto ko, parang ganun ang energy niya. Kung siya naman ay babae, walang-wala ka naman kasi ngayon, 'di ba? Wala kang mapapatunayan, wala kang pera, etc. Hindi nagiging successful ang buhay mo. Bakit pa ako mag-i-stay sa'yo? Kaya ko naman makakuha ng someone better. Okay? Pero yung iba, vice versa ang energy. Pwedeng kung siya ay babae, pwedeng ganun, successful din naman siya kasi, so, sa ngayon, hindi pa naman love yung priority niya, pwedeng ganun. And, kung mawawala ka man sa buhay niya, okay lang kasi hindi naman ako babastahing babae, parang ganun. And then, if he's a man, maybe yung reason din naman is hindi naman regarding dun sa kasabihan na sinabi ko kanina, but bagkos pwedeng there's a third party situation. Nagigets mo? So, anyway, sa makatuwid, yung person na ito, okay lang siya sa ending kasi nakagagawa niya yung gusto niya nakukuha niya yung mga bagay na gusto niya alam mo yon at hindi kanya kailangan. Feeling niya hindi kanya kailangan. The Seven of Coins is here, so this person is actually
ano siya eh, kung saan yung mas marami siyang makukuha doon siya. You know, kung sino yung kayang for example if there's a third party situation, high chance na meron, tingin niya yung person na kakonect niya ngayon is yun yung mas dapat niya piliin. Mas kapaki-pakinabang. Okay? And with the judgment, this is a huge lesson for you. Okay, itong taong to, maybe, nandiyan siya sa buhay mo, dumating siya sa buhay mo to teach you a lesson. Okay? Alam mo yung energy ng person mo with the Queen of Swords. This is what I really do not like about your person. Kasi gusto niya ng reconciliation, pero pag wala na siyang choice, kung wala na yung isa, particularly the other person, ika-cut off ka niya hanggat nandito pa yung person na kakonect niya. Pero pag yun nawala, ikaw yung option niya. Option ang tingin niya sa'yo. Babalikan kita pag wala na ako, pag wala na tong person na to. 'Di ba? Parang dun sa part na yon, masakit talaga eh. Kasi hindi ka na nga napili, pero may chance na mapiliin ka, pero yun nga lang, option lang, panakip butas lang, pag nawala lang yung isa. Kasi alam niya kung gaano ka katanga eh. Yun yung totoo dun. Alam niya kung gaano ka willing magpakatanga sa kanya. Kaya niya ginagawa yan sa'yo. Okay? Hindi na siya na-challenge. So what will happen in the future for the both of you, for you Libra? Two of Wands is here, Three of Coins. Ten of Wands, King of Cups. Let's clarify the King of Cups, please. Eight of Wands, okay. The Star. Well, in the future, I can see possible family problems, ganun. Pag-aaway, pagkakagulo. Be careful with that. Kasi medyo mahirap yung mga kailangan mong gawing desisyon in the future. May mga magpapahirap, magpapabigat sa'yo. And maaaring gastos ang nakikita natin. Kasi pwedeng may mga plano ka na parang kailangan mong gastusan, ganyan. And meron pang family problem, so medyo nagsasabay-sabay siya. You know what? Before ko sabihin yung you know what na yon, no? May kasunod yun eh. Ito muna, tapusin ko muna yung reading na to for your future. But I can see potential love here, choices pagdating sa love, may new person. But you need to free yourself from something na nagpapahirap, nagpapalungkot sa'yo. You need to, kailangan mo muna talagang maging masaya muna. Completely makalimutan kung ano bang ginawa sa inyo nitong past na to. I can see well, actually I can see the word death. So you could be dealing with a Scorpio. Yan. Tapos may mga nakikita ako letter D, H, A, V, W, A, S, K, P, ayan, S. So anyway, ano lang yun ha guys. Kahit di ko nabanggit yung initials ng person mo, it's okay. Anyway, so sa nakikita natin dito, you have to free yourself first. There's a person who is willing to accept you, willing to have a new beginning with you, but you have to free yourself first. So nagpapahirap at nagpapalungkot sa'yo. Okay. Balik tayo dun sa sasabihin ko dapat kanina, no? Actually, ngayon kasi ang naa-attract mo is negativity.
ito, pwede itong maiwasan eh. Kaya lang, kaya nagdadagdag at nadadagdagan yung mga problema mo kasi nagko-concentrate ka sa problema. Alam mo yung word na like attract likes. So, kung ang like mo, ang gusto mo is mag-isip ng problema, stressin ang sarili mo, ang naa-attract mo, ang namamagnet mo is negativity din. Another problema. Hindi ko sinabing, wag mong isipin ang problema mo. Pero, wag mong problemahin ang problema mo. Kung mang problema mo, solusyonan mo. Para hindi mo na siya iniisip ng iniisip. Okay? Yung iba sa inyo, if this is a past person, hindi mo na kailangan isipin yung past person mo. You have to concentrate on your new beginnings. You have to concentrate kung ano yung makakapagpabigay ng victory sa'yo. You have to leave the situation. Kasi hanggat hindi ka lumaalis dyan, or kumakawala sa problema mo, sa isipin mo na yan, paulit-ulit lang yung problema na yan. So, yun yung nakikita natin. Okay? So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.